Inaanyayahan po ang bawat isa na tayo po'y tumayo. Muli atin pong basahin ang ating teksto bago pong pangangaral ng kanyang salita. Sa Romans chapter 12, nabasa na po natin kanina yung verse 3 to 8. Ang babasahin na lamang po natin ngayon is verses 4 and 5. Roma 12, 4 hanggang 5. Romans 12 verse 4 to 5. Sabay-sabay po tayo, basahin natin sa ESV or English Standard Version. Verse 4, "For as in one body we have many members, and the members do not all have the same function. So we, though many, are one body in Christ, and individually members one of another." Tayo po sandang yumuko at manalangin. Let us pray. Heavenly Father, Lord, we thank you again sa grace, sa biyaya, Panginoon, na patuloy niyo pong ibinubuhos sa aming buhay at maluwalhati kami, Panginoon, na muling nakapagtipon sa lugar pong ito nang meron pong kalakasan, meron pong kalayaan, meron pong pagkakataon upang muli kayo po'y masamba namin sa Espiritu at katotohanan. Dalangin po namin, Panginoon, sa umagang ito na sa bahagi ng pangangaral ng iyong salita, patuloy, Panginoon, na ang banal na Espiritu ay kumilos sa aming pong kalagitnaan. Bigyan po ang bawat isa ng malinaw na pagkaunawa sa mga salitang maipapangaral. At gayon din, Panginoon, ang biyaya at ang pagpapala, Panginoon, na bigyan kami ng hangarin at abilidad na magampanan po namin lahat ng inyong tagubilin sa umagang ito upang patuloy, O Diyos, kami ay lumago sa pananampalataya. Ang iglesia pong ito ay lumago, Panginoon, at magkaroon po ng mabunga na buhay pananampalataya upang ikaw po ay aming maitaas at mailuwalhati po sa aming buhay. Ngayon pa lang, Panginoon, pinagpapasalamat na po namin ang katagumpayan ng iyong gawain at ang iyong salita sa buhay po ng bawat isa sa amin. Sa iyo po ang papurit, pasasalamat, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus, lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Kakaupo po ang bawat isa. Kung maalala po natin ang huling pangangaral, ay sa aklat ng Roma po, ay yung Romans chapter 12, verse 1 and 2. Ano po? Na kung saan, maalala natin yung Romans chapter 1 to 11, ay yung pong tinatawag nating teolohiya at mga doktrina, na sinasabi nga po na ito ay magnum opus ni Paul, na kanyang naisulat, yung mahahalagang kristyanong doktrina at mga katuruan na nasa Biblia po. No? Kung doctrine ang pag-uusapan natin, Romans talaga. And nagumpisa yun ng chapter 1 hanggang 11. And kung maalala niyo po, nabanggit ko nung nasa 12 na tayo, simula 12 hanggang katapusan po ng Romans, ito na yung aplikasyon ng lahat ng mga natutunan natin from chapter 1 to 11. Yung pong aplikasyon ng tinatawag na election, yung aplikasyon po ng tinatawag po natin na justification, effectual calling, sanctification, glorification. Ang dami po nating napag-usapang mga doktrina sa Biblia. Yung mga katotohanan pong yun, ngayon na nalalaman natin ang mga bagay na ito, ano naman? Ang importante po, kasunod ng 1 to 11, yung verse 12, hanggang katapusan po ng Romans, ito'y patungkol na sa ano ang dapat nating gawin, ano ang ating dapat na maging tugon sa mga natutunan po natin mula sa turo ni Pablo pagdating sa ating kristyanong pananampalataya. Yung pong word na application, tinuturo lagi sa Bible School po sa amin, interpretation without application is useless. Maintindihan man po natin ang sinasabi, kung anong sinasabi sa Biblia, yung mga doktrinang ito, kung hindi natin to ilalapat sa ating buhay, ay wala pong saysay. Kaya nga, nag-upisa po tayo ng chapter 12, yung 1 and 2, ang very first application na binigay sa atin ni Paul. Ano po, kung maalala ninyo? Worship o pagsamba sa Diyos. So, ang ating unang naging response o application ni Paul, after teaching us yung mga glorious doctrines na yon, ay yung dapat na karampatan na aplikasyon nito ay sambahin muna natin ang Diyos. Pagsamba, sa panang paraan. Kung maalala niyo po yung ating tinatawag na aral nung last time na makikita natin na to offer our body to God, ihantog natin ang ating katawan, buhay bilang buhay na
pagsamba sa Diyos o buhay po na hain o handog. And then yung renewing of our mind. Kaya nga every time may Bible study, every time may discipleship, pagbabago ng kaisipan yun, worship pa din yun. Kasi minsan naisip natin worship yung sisimba tayo ng linggo, kakanta, magbibigay, tapos magpa-pray, no? Yung pong pag-aalay ng ating katawan bilang buhay na handog sa Diyos, yan po ay worship, yung pagbabago ng ating kaisipan sa pamamagitan ng salita ng Diyos, mga Bible studies, discipleship, nakikinig tayo ng podcast, nagbabasa tayo ng Bible sa ating sarili, renewing of the mind yan, pagsambayan sa Diyos, and yung finally, to submit our will to God, yung pagpapasakop ng ating kalooban sa Diyos, pagsambayan. Kasi alam niyo po, may sarili tayong mga kalooban at gusto sa buhay. Ngayon, kailangan po ang mga bagay na ito ay may pagpapasakop sa Diyos, yan ang ating uri ng pagsamba sa Diyos. Yun po yung first application. Kaya kung titignan niyo po, the very first application that was given to us by Paul in response to the glorious doctrine ng chapter 1 to 11, vertical. Ibig sabihin, nakatuon sa Diyos, paitaas. Yung kaibahan po ng application this week sa ating pangangaral, horizontal naman. Ibig sabihin, how are we going to bless others? Yan po ay aplikasyon ng mga glorious doctrine ng chapter 1 to 11. Yung isa po, last week, ang unang-unang application is, tinatawag po nating vertical o mayroon pong kahulugan na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ngayon po yung pakikipag-ugnayan natin sa ating kapwa. Yan po yung second application ng chapter 12. At yung pong makababasa natin sa mga talatang yon ay magiging pagpapala po tayo sa iba through our humility, through our unity, through our service. No? In chapter 3 in verse 3 hanggang verse 8. No? At tignan po natin ngayong umagang ito. Kaya ang pamagat po ng ating sermon sa umagang ito is the grace of God in our life blesses others. Ang biyaya ng Diyos sa ating buhay ay pinagpapala ang ating kapwa. No? Kanina, sabi ko nga po, yung pong pagsamba sa Diyos, yun ang unang application. Pero ngayon, yung tinatawag po na pagiging tayo ay pagpapala sa ating kapwa, yan po ang pangalawang aplikasyon ng ating pong serye ng pangangaral sa Romans 12, verse 3 to 8. At sa buhay po ni Pablo, nakita natin ang biyaya ng Diyos ay ibinuhos sa kanya. At gayon din naman, tayo din ay binuhusan ng Diyos ng tinatawag na kanyang biyaya. Pero alam niyo po, yung biyaya ng Diyos na itong ating tinatanggap ay hindi natin dapat sarilinin. Ang biyaya po na ating naitatanggap sa ating buhay na pinagkakaloob po ng Diyos, ito po ay hindi lang para sa ating sariling kapakanan, kundi sa paglago at pagiging mabunga ng iglesia at sa ikadiligtas po ng mga hindi mananampalataya. Kaya yan po yung pangalawang aplikasyon on Romans 12, no? At tatlong puntos po. Meron tayong tatlong puntos na titignan mula sa mga talatang ito. Una po, paano nagiging pagpapala yung biyaya ng Diyos sa ating buhay? Una po, the grace of God in our life produces the blessing of humility towards others. Yung biyaya ng Diyos sa ating buhay ay binibigyan tayo ng pagpapakumbaba na nagiging pagpapala sa ating kapwa. Ulitin ko po, ang biyaya ng Diyos sa ating buhay ay yung pong tinatawag na pagpapala ng pagpapakumbaba, ito po ay nagiging pagpapala sa ating kapwa. In verse 3, sabi doon, for by the grace of God given to me, I say to everyone among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think with sober judgment, each according to the measure of faith that God has assigned. Yung humility po o yung pagpapakumbaba, hindi nating isipin na tayo ay mas mabuti o mas mainam kaysa sa ating kapwa, yan po yung pagpapakumbaba. At ang pinakadakila po na halimbawa ng pagpapakumbaba ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Siya po ay makapangyarihan at banal na Diyos na sinasamba ng mga anghel sa kalangitan, ngunit nagpakumbaba siya. Siya po'y nagkatawang tao at hinayaan niya ang kanyang sarili na alipustahin, na hindi tanggapin, na pahirapan, na patayin para lamang sa mga mayayabang at makasalanang tulad natin. Isipin niyo yung Diyos na mataas sa lahat, nagpakumbaba. Para saan? Para sa atin po na mapagmataas
at mga makasalanan. Nakita niyo po yung Nakita niyo yung irony, no? Mataas na Diyos, nagpakumbaba. Para kanino? Sa mga mayayabang o mapagmataas na mga tao at mga makasalanang tao. Yan po yung tinatawag natin na halimbawa ng Panginoong Jesucristo. Dahil po sa siya'y nagpakumbaba, tayo po ay napatawad sa kasalanan, naligtas sa paghatol ng Diyos at nabigyan ng buhay na walang hanggan. At hindi lamang po yun, dahil po sa pagpapakumbaba ng Panginoong Jesucristo, siya ngayon ay iniluklok na bilang pinakamataas sa lahat na ating pong Panginoon at tagapagligtas. Dahil sa kanyang humility, naligtas po tayo. At sa kanyang humility ngayon, He is exalted high above every throne. At siya yung ating Panginoon. Kaya yung mga nanampalataya kay Kristo, na siya ang kanyang tagapagligtas at Panginoon, ay magpapakumbaba din sa biyaya ng Diyos. Kung ikaw ay tagasunod ni Kristo, sa buhay mo ay darating yung biyaya ng Diyos na ikaw ay magiging mapagpakumbaba. Kung tunay natin natagpuan po ang Panginoong Jesucristo, tayo po ay maipagpapakumbaba ng katotohanan na tayo ay makasalanan. Ang Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao at hindi nagkasala kahit isang beses. Ma-humble tayo noon, ma-realize natin. Tayo makasalanan. Siya din, nagkatawang tao pero hindi nagkasala. Tayo po ay may pagpapakumbaba ng katotohanan na wala tayong magagawa upang iligtas ang ating sarili. Samantalang ang Panginoong Jesucristo na makapangyarihang Diyos ay hindi niya din iniligtas ang kanyang sarili nung siya po ay pinapako sa krus ng Kalbaryo. Tingnan niyo po yung ginawa ng Panginoong Hesus sa atin, yung pagpapakumbaba niya. Tayo po ay may pagpapakumbaba ng katotohanan, tayo po ay nangangailangan ng tagapagligtas. Ang Panginoong Jesucristo sa kabilang banda ay hindi obligadong iligtas tayo, ngunit niligtas tayo. Hindi po ba yung mga katotohanan na yan ay maipagpapakumbaba tayo? Lahat po ng ating pagmamataas, kapag ito po ay ipinagpakumbaba natin sa Panginoong Jesucristo, doon darating ang pananampalataya at doon po tayo naligtas. Kaya tingnan niyo po, hindi pwedeng magkaroon ng faith kung tayo po ay mapagmataas. Alam niyo bakit? Hindi mo aminin makasalanan ka. How many times na tayo po ay nag-share ng gospel at sabi ng tao, hindi naman ako ganun kasama. May mga tao pong mapagmataas sa kanilang ibinabandera ang kanilang mabubuting gawa. Ay, mas mabuti naman ako sa kanya. Kasi ito, ang ginagawa ko. Ako ay hindi ko nakakalimutan yung aking magulang, tumutulong ako sa mahihirap. Pagmamataas po yun eh. At kung tayo nagmamataas, hindi tayo magkakaroon ng pananampalataya kasi sinasabi mo na hindi mo kailangan ng tagapagligtas. Kaya ang isang tunay po na nakatagpo sa Panginoong Jesucristo at nakilala kung sino siya, ay magkakaroon din po ng pagpapakumbaba sa kanyang sarili, sa biyaya ng Diyos. Kaya ang isang tunay na Kristiyano po ay hindi niya iisipin na siya ay mas higit na mabuti, mas higit na mainam sa kanyang kapwa. Hindi niya iisipin ang bagay na yan dahil ang kalikasan niya ngayon ay maging mapagkumbaba dahil alam niya na ang Diyos na mataas ay nagpakumbaba para sa kanya. Yung pong attitude of humility o pagpapakumbaba ay bibigyan ng isang Kristiyano niyan ng tinatawag na pasensya at pagpapatawad sa mga taong nakakagawa sa kanya ng hindi maganda. Dahil alam niya na kahit siya din naman ay may hindi magandang nagawa laban sa Diyos, kaya siya mismo na nakatanggap na pagpapatawad ng Diyos ay magpapakumbaba din. At kanya pong magpagtitiisan o kanyang mapapatawad ang mga nakakagawa sa kanya ng hindi tama. Wala pong tunay na Kristiyano na iisipin na siya ay mas higit kaysa sa kanyang kapwa dahil naiintindihan niya na kung ano man siya ngayon, yung kanyang pagsunod sa Diyos, yung kanyang paglago sa buhay pananampalataya, ang lahat ng bagay na yan ay kaloob lamang ng Diyos. Sabi sa teksto, according to the measure of faith. Kaya wala pong Kristiyano magmamataas na siya ngayon ay mabunga na Kristiyano at masigit sa kanyang kapwa dahil ang katotohanan, ito po ay biyaya lamang ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya itong application nito, iniiwas po tayo na maging mapagmataas sa ating kapwa mananampalataya.
Pagdating po sa degree in theology na meron ka, hindi mo yan ipagyayabang. Pagdating sa iyong posisyon na hinahawakan sa loob ng iglesia, hindi mo yan maipagyayabang. Pagdating sa mga accomplishment mo sa ministry, hindi mo yan ipagyayabang. Kasi bakit? Lahat ng iyan ay biyaya lamang ng Diyos sa iyong buhay. Dahil sa pagpapakumbaba ng Panginoong Hesukristo. Kaya ikaw ngayon ay magpapakumbaba sa anumang antas ng pananampalataya ang meron ka ngayon. At pangalawa po, na tinatawag nating application sa katotohanan nito, kaya ito nagiging blessing sa iba, ay magiging pasensyoso tayo sa pagpapahayag ng Ebanghelyo sa mga hindi mananampalataya, lalo kung tayo ay pinag-uusig. Magiging mapagkumbaba tayo. Kaya nga po, natutuwa talaga ako pag nakakakita ko ng street preaching. Tapos ano-anong ginagawa sa kanila ng mga tao? Talagang ang haba ng pasensya nila eh. Talagang andun yung humility makikita mo. Kasi alam nila na sa biyaya lamang ng Diyos, ang taong iyon ay maliligtas at sila ay sa biyaya lamang ng Diyos nakatatayo sa ministeryong iyon. Kaya ito po ang isa sa mga pagpapala ng biyaya ng Diyos sa ating buhay. Yung pong tinatawag na humility o pagpapakumbaba natin ay blessing yan sa ating kapwa. Kasi kung tayo may pagpapakumbaba, ay maganda po yung ating magiging relasyon sa ating kapwa. Pangalawa po, verse 4 hanggang 5. For as in one body we have many members, and the members do not all have the same function o tungkulin. So we, though many, are one body in Christ, and individually members of one of another. Pangalawang puntos po, the grace of God in our life results in the blessing of unity in spite diversity in the church. Ang biyaya ng Diyos sa ating buhay ay nagresulta sa pagpapala ng pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba sa loob ng iglesia. Ginamit po ni Pablo dito yung pong analohiya o yung tinatawag na paglalarawan ng katawan upang ipakita sa atin kung paano pinagkakaisa ng Diyos ang iglesia sa kabila ng ito'y may iba't ibang mga miyembro. May mga pagkakaiba sa pagitan ng mga miyembro. Ang katawan po ay maraming bahagi. Merong kamay, merong paa, merong braso, merong tiyan, merong balakang, marami pong tinatawag na bahagi. At ang bawat bahagi pong ito ay may kanya-kanyang tungkulin. Ang kamay ay gumagawa, ang paa ay naghahatid, ang braso ay umaabot. Alam na alam po natin yan. At kahit alam po natin na ang katawan ay marami pong tinatawag na bahagi, may iba't iba siyang tungkulin. Ngunit, lahat sila ay nasa iisang katawan at nakikinabang ang bawat isa sa bawat tungkulin na ginagawa o inaambag ng bawat isa. Yan ang ginamit po ni Paul sa atin na tinatawag po na paglalarawan. In Colossians 1:18, alam na alam natin, ang ulo ng iglesia ay ang Panginoong Hesukristo. Kaya wala pong tunay na Kristiyano na walang lokal na iglesia. Kahit po magpahayag ang isa pong tao na siya'y nananampalataya kay Kristo, ngunit wala siyang lokal na iglesyang kinabibilangan, medyo questionable po ang pagpapahayag ng pananampalataya ng taong iyon. Dahil ang ulo po ng iglesia ay si Kristo, kaya wala pong tunay na mananampalataya na hindi mababahagi o makikisa sa isang lokal na iglesia. Dahil kung hindi siya nakakabit kay Kristo, hindi siya nakakabit sa katawan o ang iglesia ng Panginoon. At sa kabila po ng pagkakaiba ng mga Kristiyano, kahit sa loob ng iglesia, nagkakaroon po tayo minsan ng tinatawag na hindi pagkakaunawaan o conflict, ang isang tunay po na nakakabit kay Kristo ay hindi aalis sa kanyang iglesia o sa kanyang katawan. Dahil wala pong katawan ang mabubuhay kung siya ay hihiwalay, walang bahagi ng katawan na mabubuhay kung siya ay hihiwalay sa katawan. Subukan nyo nga pong putulin yung inyong kamay. Yung kamay po bang yan ay mabubuhay sa kanyang sarili? Hindi. Yung mga na-amputate, no? Naputol yung paa, yung katawan, nanatiling buhay, ngunit yung paa ay namatay.
Kaya wala pong tunay na mananampalataya na sa kabila ng tinatawag natin na minsan hindi pagkakaunawaan, ay tuluyang aalis sa iglesia at mananatili po siyang mag-isa. At ang kagandahan po ng pagkakaiba sa tungkulin sa loob ng iglesia ay ang bawat tungkulin ng bawat isa ay may naiaambag para sa pangangailangan ng bawat isa. Alam niyo po, sa basketball, ito ay laro ng isang team. Hindi siya individual sport, unlike yung tinatawag nating tennis. Nag-iisa yun eh. Pero ang basketball, ito ay team effort. Sa basketball, hindi pwede na lahat ay sentro. Sa basketball, hindi pwede lahat ay coach. Sa basketball, hindi pwede lahat ay kapitan. Ang bawat miyembro po ay may kanya-kanyang iniaambag para po ang koponan ay maka-score at manalo. Kaya yun yung sinasabi po ni Pablo, ang bawat miyembro po ay meron pong kanya-kanyang tungkulin. Magkakaiba man tayo ng tinatawag po natin na panawagan, hindi po ito nagresulta sa kaguluhan. Kundi ito ay nagresulta sa pagkakaisa dahil yan po ang disenyo ng Diyos sa atin at sa kanyang biyaya ay nagaganap. Kaya ganun din po sa loob ng iglesia, may iba't iba man po tayong tungkulin, hindi po ito nauuwi sa kaguluhan o dibisyon dahil po sa pagkakaisa, sa biyaya ng Diyos na pinagkakaloob niya po sa atin. At ito po ay ayon lamang sa kanyang biyaya. Alam niyo, sa loob ng iglesia, lagi ko pong inuulit ito eh. At wala pong perfectong church. Kahit saan po kayong pumunta, wala po kayong makikitang perfectong iglesia kasi ito ay binubuo ng mga hindi perfectong tao na may mga pagkukulang at may kanya-kanyang ugali, may kanya-kanyang pagkakaiba. Tama po ba? Kasi kung hahanapin yung perfectong church at kayo pupunta doon, hindi na perfecto yon. Kasi nandun ka na. Nandun na po tayo. Dahil habang tayo po ay nasa mundong ito, hindi tayo magiging perfecto. Ngunit sa biyaya ng Diyos, yung pagkakaiba natin na yan, ito po nakita ko eh. Ito man yung sinasabi ni Paul in function or sa atin pong mga kakapusan, sa atin pong mga pagkakamali, ginagamit pa din ng Diyos yan para lumago ang bawat isa sa loob ng iglesyang iyon. Kaya nga kanina yung first point huwag mo isipin ang sarili mo na masigit sa iyong kapwa. Kasi pag nangyari iyon, pag kami nakagawa sa iyo ng hindi maganda sa loob ng iglesia, lilipat ka lang ng ibang iglesia. Pero kung iniisip mo, kung nasa iyong biyaya ng Diyos ay nasa iyo, yung humility, na yung kapwa ay hindi ka mas mabuti sa iyong kapwa. At pangalawa, maging yung mga pagkukulang natin bilang mga miyembro ng iglesia, ginagamit din yan ng Panginoon sa ikatitibay ng iyong kapwa, ay magkakaroon po ng tunay na pagkakaisa. Alam niyo yung pagkakaisa natin ay hindi po yan nakukuha sa galing ng pakikisama natin sa isa't isa. Hindi sa pakikipagbolahan sa isa't isa. No? Hindi po doon nakukuha yung tunay na unity. Ang tunay na unity ng iglesia, yan po ay nakasalig doon po sa banal na spirito na nagkakaloob sa atin ng pagpapakumbaba bawat isa, na nagkakaloob sa atin ng pakikiisa sa bawat isa, yan po ang tunay na unity. Ito po ay tinatawag natin na nagmumula sa banal na spirito at ayon sa katotohanan ng salita ng Diyos, ayon sa katotohanan na kay Kristo. Kaninang umaga lang, ano po? Meron po kong nakausap na dating dumadalo po dito sa atin. At ang kanyang magulang ay mananampalataya din. Ngunit nahila sa isang, masasabi nating kulto. Kasi ang hinahanap niya na quality ay iglesyang maayos. At napunta siya doon sa isang iglesia na ang pangalan ay may pangalan ni Kristo, ngunit naniniwala na si Kristo ay Diyos. Nakausap ko yung anak niya kanina. At sabi ko, paano nangyari yun na after many years na nag-profess siya ng faith kay Christ, tumalikod siya at pumunta siya sa iglesyang iyon na hindi kinikilala si Kristo bilang Panginoon. Alam mo anong reason daw? Kasi nga, nakita niya na doon maayos yung pangangasiwa. Maayos yung kanilang administrative, no? Hiwalay ang babae, hiwalay ang lalaki, no? Ngunit, hindi po yun ang tunay na unity.
yung unity ay nararanasan yan despite of or in spite of diversity. Sa kabila ng pagkakaiba po natin, ay pinagbubuklod tayo ng Panginoong Kristo, ng Diyos sa kanyang biyaya, at maging po yung ating mga tungkulin at yung ating mga pagkukulang sa isa't isa ay ginagamit niya ng Panginoon to develop us na maging mga Kristiyanong matibay. Kaya ang punto po ay ito. Isa po sa mga pagpapala ng biyaya ng Diyos sa ating buhay ay yung nararanasan nating unity in spite of diversity sa loob ng iglesia. Natural po na magkaroon ng mga friction minsan, pero ang punto po dito ay hindi po yun hahayaan ng Diyos upang ang kanyang iglesia ay magkawatak-watak o masira. Dahil sa biyaya ng Diyos po, ang pagkakaisa ay pinagkakaloob po sa atin. At nagiging blessing ito sa bawat isa sa atin. Yun po yung ikalawa. Verse 6 to 8, sa katapusan po, having gifts that differ according to the grace given to us, let us use them. If prophecy, in proportion to our faith. If service, in our serving. The one who teaches in his teaching, the one who exhorts in his exhortation, the one who contributes in generosity, and the one who leads with zeal, the one who does acts of mercy with cheerfulness. At ito naman po ay may kinalaman na sa tinatawag natin na kaloob ng banal na Espiritu. Sabi po sa ating ikatlong puntos, the grace of God in our life grants the blessing of spiritual gifts to serve the ministry. Ang biyaya ng Diyos sa ating buhay ay nagkakaloob sa atin ng pagpapala ng mga spiritual na kaloob upang ipaglingkod sa ministeryo. Pakinggan niyo po ako. Pakinggan niyo po ang puntong ito. Kung sinasabi natin na wala po tayong kaloob o talento na maiaambag sa ministeryo ng iglesia, sinasabi natin na sinungaling ang Diyos at tayo po'y namumusong sa banal na Espiritu. Kung sasabihin natin ganon, wala naman akong gifts and talents para ma-involve sa church. Kung yan ang sinasabi mo, ay sinasabi mong nagsisinungaling ang Diyos at ikay namumusong sa banal na Espiritu. Bakit po? Kasi malinaw po na according to Paul, ang banal na Espiritu ang nagkakaloob ng talento at panawagan sa ating buhay upang maglingkod po tayo sa Kanya. Wala pong Kristiyano na walang talento o wala pong kaloob na ibinigay sa Kanya ang banal na Espiritu upang maglingkod sa ministeryo ng iglesia. Alam niyo po, nung natanggap natin ang biyaya ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Kristo, package deal yun eh. Kung binigyan ka ng Holy Spirit ng faith to have faith in Christ at maligtas, binigyan ka din niya ng spiritual gift to serve upang maglingkod. Tingnan niyo, sabi ni Paul dito, all members of the church were given different gifts and talents or spiritual gifts. May mga tinawag na mag-prophesy, may mga tinawag po na mag-serve, may mga tinawag mag-teach, may tinawag po na mag-give, may tinawag po na maggawa ng acts of mercy. For example, prophesy, magpropesiya. Alam nyo, binigyan tayo ng mga apostol at mga propeta sa lumang tipan. At ginamit po sila ng Panginoon upang upang ihayag sa kanila yung mga katuruan na naisulat nila sa Biblia, kaya meron po tayo ngayong Biblia na gamit. Pagdating po sa prophecy, medyo ingat tayo dito. Yung mga propesiya po ngayon na naririnig natin, ay mag-ingat po tayo doon. Kasi ang propesiya po ay ganap na sa Bible. Kumpleto na. Yung mga apostol, isinulat po ito, kumpleto na. Kaya wala nang apostol ngayon. In a sense, wala nang Old Testament na propeta ngayon. Kasi bakit? Kumpleto na yung Bible At kahit wala na pong apostol at mga propeta, naglilingkod pa din sila sa atin dahil ginagamit lagi natin ang Bible. Yun yung gift na binigay sa kanila Pero hindi lamang po naman yun yung gift.
may sinasabi po dito na meron pong spiritual gift to serve. Na tayo po ay maglingkod. Kaya nga meron tayong ushering ministry. Kaya nga meron tayong visitation ministry. May mga tinawag po na maglingkod. May mga tinawag namang to teach. Kaya nga may mga tagapagturo tayo ng bata. Meron tayong children's church, meron tayong Bible studies, meron tayong tinatawag na discipleship, may mga tinawag po na magturo. Gayon din naman, may mga tinawag po na magbigay. May mga foreign donors po tayo nagsusupport ngayon sa ating mga mission na ginagawa at may mga member po tayo dito na may puso sa pagkakaloob na pinagpapala ng Panginoon. May mga tinawag naman po sa acts of mercy. Ano yun? Yung outreach. Hindi po biro-biro yung pupuntahan natin linggo-linggo. Yung mga nangangailangan sa Bagong Pook at maglingkod tayo sa kanila. Acts of mercy yun. May mga regular po na nagbobolontaryo sa mga ganitong gawain at sila po ay nagdilingkod. May mga tinawag po na mag-lead, kagaya ng ating mga elders, ng ating mga deacons o yung mga tagapanguna po sa ating ministeryo. Ang punto po ay ito, bawat isa ay meron pong panawagan yan. Kung nakatanggap ka ng biyaya ng pagliligtas sa iyong buhay mula sa Diyos, nakatanggap ka din ng spiritual na kaloob upang ipaglingkod mo ang iyong buhay sa lokal na iglesia o sa mga nasa sanlibutan na wala pa sa kaligtasan. Ulitin ko po, hindi tayo tinawag ng Panginoon upang iligtas lang at maghintay tayo na tanggapin na natin yung buhay na walang hanggan. Ito ang plano ng Panginoon. From salvation, hindi ka dediretso sa eternal life. From salvation, service muna. Yan po ang nais kong maintindihan ng bawat isa. Hindi po tayo niligtas lang ng Panginoon at naghihintay na lang tayo ng ating flight papunta sa buhay na walang hanggan. Habang tayo naghihintay from salvation, God's plan is from salvation, service muna o paglilingkod. At yung service na iyan ay sa biyaya ng Diyos, binigyan ka niya ng biyaya na spiritual gifts upang may paglingkod mo ang iyong buhay sa iyong kapwa at sa ating Panginoon. At yan po ang dapat natin mapagtanto sa oras pong ito. Ang biyaya pala ng Diyos ay hindi lamang nagdiligtas. Ito po ay nag-empower din. Nagbibigay po sa atin ng kakayanan upang ipaglingkod ang ating buhay. At isa po yan sa mga pagpapala ng biyaya ng Diyos sa ating buhay, yung pong magkakaroon po tayo ng spiritual na mga kaloob upang ipaglingkod sa ministeryo. Kaya yun po yung second application sa Romans 12. Yung una ay pagsamba sa Diyos. Yung pangalawa po ay yung ating pong paglilingkod sa ating kapwa. Kaya sa umaga pong ito, ang challenge sa atin is let the grace of God overflow from our lives to bless others to the glory of God. Hayaan po natin ang biyaya ng Diyos. Ito po'y umapaw patungo po sa ating kapwa at sila'y mapagpala para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ilan sa mga katanungan po bago po tayo magtapos. Kamusta ang progreso ng biyaya ng Diyos sa iyong buhay? Ikaw ba'y lumalago sa tinatawag nating pagpapakumbaba? Ikaw ba ay nakikiisa sa pagkakaisa ng iglesia? Ginagamit mo ba ang iyong spiritual na kaloob upang maglingkod sa ministeryo? Ang buhay mo ba ay nagiging daan upang ang biyaya ng Diyos ay mapagpala ang iyong nasa kapaligiran? Isa po sa mga marks din ng true saving faith o isang tunay na mananampalataya ay magiging pagpapala ka sa iyong kapwa. Parang sa DCAS, may naalala ko dating book ba yun, yung maging pasas, maging ubas, huwag pasas. Ibig sabihin, maging blessing ka sa iba. Yung Christian life mo ba ay nagiging blessing sa iyong kapwa mananampalataya o sa mga hindi mananampalataya din? Yung grace ba ng Diyos sa buhay natin ay dumadaloy
at pinagpapala ang ating kapwa? Kaya kung hindi po ang inyong sagot, ito yung dapat natin gawin. Magpasakop po tayo sa Panginoon at ipagpagamit po natin ang ating buhay sa Kanya upang maging daluyan po tayo ng Kanyang biyaya. Anong unang step? First step, unang hakbang, repent. Magsisi. Magsisi saan? Alam niyo, na-realize ko din po sa pagbabalangkas ng mensaheng ito, the reason why, bakit yung pagdilingkod natin dati ay masigasig. Tapos unti-unti parang, unti-unti parang nananamlay. Alam niyo, isa din po sa application nakita ko dito. Ang ugat, pagmamataas. Pride. Isa po yan sa magiging hadlang ng atin pong tinatawag na hadlang sa pagdilingkod sa Diyos upang maging pagpapala sa iba. Pride. Kasi tingnan niyo, unang saway ni Pablo sa kanila, huwag mong isipin na mas higit ka sa iyong kapwa. At marami pong Kristiyano ang nadi-discourage na o nananamlay na sa paglilingkod sa ministeryo, paglilingkod sa Diyos, dahil sa isang pusong matigas na nagmamataas. Kapag nag-umpisa ka na tignan ang iyong kapwa sa loob ng iglesia, doon nag-uumpisa yung pride. Ayoko na mag-involve dyan, ganyan naman yan mga dyan, mga ganon, ganyan, dami nakikita. Hanggang sa naging mga pagmataas na. Remember, a proud heart. Ang isang puso po na mapagmataas ay pusong matigas na hindi po magpapasakop sa Diyos at lalong hinding maglilingkod sa kanyang kapwa. So the first step, kung na-realize mo 2024, parang nanamlay yung paglilingkod ko sa Panginoon, check our hearts. Baka may pride yan. Bakit ka nanamlay? Dahil sa natisod ka o may nakita kang di maganda, and from there, sabi mo na, mas mainam naman ako kahit sa kanila, kaya parang nabawasan yung ating paglilingkod. Una is repent. Repent from a self-righteous attitude, kagaya ng sabi ni Paul. Do not think of yourself highly than you ought to be. Pangalawa, muli po tayong makipagkaisa sa iglesia sa kabila ng mga pagkukulang nito. May blemish pa din ang iglesia. Imbes na ikaw'y lumayo, ibigin mo ang iyong iglesia. Kasama ng lahat ng mga pagkukulang nito. Maging handa po tayo na pagtisan ng isa't isa, maging handa po tayo patawarin ng isa't isa, dahil pag ginawa natin yan, alam nyo, kung gagawin natin lahat yan, madedepensahan natin ng iglesia sa gawa ni Satanas na pagwatak-watakin tayo. We have to unite. Paano ang gagawin natin yan? We must forbear and forgive one another to be able to defend it from the enemy's scheme to divide us. Una, magsisi sa ating pagmamataas. Pag nagmataas kasi tayo, ay yung puso natin nagiging matigas. Hindi yan magpapasakop sa kalooban ng Diyos. Sabi ng Panginoon, maglingkod ka. Lalong di yan magpapasakop sa Panginoon at hindi din yan maglilingkod sa kapwa. Pangalawa, ay atin pong magkaisa po tayo sa loob ng iglesia sa kabila ng lahat ng mga pagkukulang po nito. And finally, continue to serve the Lord sa spiritual na kaloob na meron ka. Kung alam mo na yung spiritual gift mo, ay ipaglingkod mo yan sa Panginoon. Kung hindi mo pa alam, at nag-iisip ka ngayon, maaaring na-realize mo ngayon ito, o nga no, nagpo-profess ako ng faith kay Christ, pero wala akong ministeryo. Parang ayaw ko paabala. At ang excuse na lang, hindi ko kasi alam yung spiritual gifts ko. Alam niyo dapat yung gawin? Lapit kayo sa mga elders and pastors. And let them pray for you. At na-believe, sila nakakakita ng spiritual gift mo. Para ikaw ay maging kabahagi ng iglesia. Ito po, paulit-ulit ko sinasabi sa CWC. Pag
araw ng pananambahan ay napakarami po natin. Ang puso ko ay sa oras ng pagdidisipulo at paghayo, na lahat po tayo involved. Again, ulitin ko po, ang pananambahan ay isa lamang yan sa layunin ng Panginoon sa atin. Isa lamang po yan sa mga layunin ng Diyos sa ating buhay na tayo manambahan. Pero we have to understand na yung biyaya ng Diyos calls us to serve one another. Na maglingkod po sa bawat isa. At ikaw po, na naligtas sa biyaya ng Diyos, huwag kang matakot. Dahil ang Espiritu din ng Diyos ang magbibigay sa iyo ng kaloob upang meron kang maibahagi dito po sa ministeryo ng Panginoon. At again, magagawa po natin ito sa biyaya ng Diyos para sa kagalakan ng ating kaligtasan at sa kaluwalhatian ng Diyos. Tayo po lahat ay tumayo at umawit po tayo ng isang response hymn para po sa pangangaral na ating napakinggan sa umagang ito. Be a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and may the prayer of my heart always be. Make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and may the prayer of my heart always be. Make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and may the prayer of my heart always be. Make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Tayo po ay manalangin. Let us pray. Dakilang Diyos, amin pong Ama, mapagpala, mapagbiyaya sa amin pong mga buhay. Muli, O Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyong salita na amin pong pinagbulayan sa umagang ito, patungkol po sa iyong biyaya na dapat po ay nag-uumapaw at nagpapala sa amin pong mga kapwa. Patuloy, Diyos, inihingi po namin ang kapatawaran sa amin pong mga pagmamataas, sa amin pong pag-iisip na kami ay higit na mabuti o mainam sa amin pong kapwa. Na kung saan ay ito po nagiging hadlang upang masira ang pagkakaisa ng iglesia at upang kami, Panginoon, ay hindi magbigay ng aming buhay na ipaglingkod po ito sa iyo at sa mga taong nasa kapaligiran. Dalangin po namin, Panginoon, na ang mga salitang ito ay hindi manatili po, nakaalaman po sa aming isipan, kundi ito po'y dalhin po namin sa aming mga puso at kami, Panginoon, ay makatugon sa iyong panawagan na ito. Tunay nga, O Diyos, kinikilala po namin, Panginoon, na hindi po namin kaya na makasunod sa iyong mga tagubilin
Kaya patuloy, O Diyos, na umaasa kami, na bibiyayaan niyo po kami, bibigyan niyo kami ng puso. Kagaya po ng sinasabi po ni na Jeremiah, na bibigyan niyo kami ng heart of flesh, hindi po ng heart of stone, na hindi po kami magmatigas ng aming puso, ngunit may kagalakan po na kami sumunod sa iyo para po sa paglago ng aming pananampalataya, sa pagpapala po sa aming mga kapwa, at para po sa iyong kaluwalhatian. Dalangin ko, Panginoon, ang bawat isa sa oras na ito, na mga dati po na naglilingkod sa iyo ng may sigasig at mayroong kagalakan, ngunit ito po'y nanamlay dahil po sa mga kaabalahan sa mundo, sa mga suliranin na kanila pong dinadala. Muli, Panginoon, palakasin niyo po ang bawat isa. Nagaya po ng ginawa ninyo kay Elijah, na kung saan siya po ay napanghinaan sa kanyang panawagan, ngunit dahil po sa iyong biyaya, siya ay muling nakabangon at siya po ay nakapaglingkod sa iyo ng kanyang buhay. Dalangin ko po ang mga nanamlay sa kanilang paglilingkod na patuloy, Panginoon, na ibalik niyo po sila ng may sigasig sa pagdidisipulo at maging sa paghahayo. Ganun din, Panginoon, sa mga naririto na kung saan ay napagtanto nila na wala pa po silang ministeryo na pinaglilingkuran, patuloy nga, O Diyos, na itanim niyo po sa kanilang puso, gaya din po ng sinasabi ni Jeremiah, na hindi po siya mapapakali, na parang may apoy sa kanyang buto, na kung saan ay kailangan niyang sumunod sa mga tagubilin at pinag-uutos ng Panginoon. Ang dalangin po namin, Panginoon, na sa taong ito ay patuloy na lumago ang Christian Word Center sa kanilang alab, sa patuloy na pagkilala sa iyo, Panginoon, at patuloy, Panginoon, na paglilingkod sa kanilang kapwa. Salamat, Panginoon. Ngayon pa lang pinagpapasalamat na po namin ang katagumpayan ng iyong salita sa aming mga buhay. Kaya sa iyo po ang papurit pasasalamat, Ama. Ang lahat ng ito ay sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Manatili